Literal na naging banta sa buhay at naging banta rin sa kabuhayan ang matinding init ng panahon. Doble kalbaryo pa ang brownout gaya ng naranasan kanina na baka raw masundan pa. Saksi si Ivan Mayrina. Ang heat index o init na nadarama ng katawan, posible na ika-heat stroke na isang tao kung pumalo sa 51.7 degrees Celsius gaya ng naitala sa Dagupan City kahapon. Ayon yan sa Health Department. Sa San Carlos City sa Pangasinan din, isang gina na nagpastol ng mga alagang hayop ang kalaunay namatay. Ayon sa health officer, posibleng heat exhaustion ang nagpalala sa kanyang kondisyon sa puso. Ang matinding init banta rin sa kabuhayan. Sa Laway, Bohol, tuyot na mga palaisdaan. Dito mga nakaraang linggo, ekta-ektaryang palayan at iba pang taniman ang naapektuhan. Sa pool, pati ng aanihing gulay at kapag mababang supply, sa nakaambang taas presyo ka, mapapaaray. It is a possibility. We want to address that immediately, and we are actually looking at how to help the farmers continue producing despite the El Nino. Kalbaryo ang init, kaya ang iba, tambay-tambay muna dahil malapugon sa loob ng bahay. Bumili akong yelo kaninang umaga. Ngayon, natunaw yung yelo sa sobrang init. Ito ngayon ang ginaganyan ko. Sa buong mukha ko at sa mga braso ganyan. Para maginhawaan yung pakiramdam ko ng konti. Kung kailan mainit, magba-brownout pa. Nangyari yan pati sa isang mall sa Calamba, Laguna kanina. Wala kaming recourse but to already come up with a schedule of rotating brownouts. Tig-isang oras sa rotating brownout sa ilang lugar ay pinatupad ng Meralco matapos mag-red alert ang Luzon Grid kanina. Ibig sabihin, sobrang nipis na ng supply o reserba para punan ng demand o pangangailangan sa kuryente. Meron tayong binabalanse yung demand tsaka yung supply. So, yung red alert, yun yung 4% ng demand na ginagamit ng system operator para mabalanse yung regulating the frequency. Sa abiso mula sa Energy Department, nagkaroon ng bigla ang pagtigil ng ilang malalaking planta sa Luzon at nawala na mahigit 1,300 megawatts ang grid. Ang Sual plant na pinakamalaki sa mga pumalyang planta, sa April 13 pa inaasahan may babalik sa normal ang operasyon. Sa April 16 at April 21 naman ang iba pa. Pantugon sa sitwasyon ang Interruptible Load Program kung saan ang malalaking kumonsumo ng kuryente gaya ng mga mall at pabrika ay gagamit muna ng sarili nilang generator set para hindi makihati sa supply para sa mga bahay. Kahit sinasabi ng DOE na hindi inaasahan magkakaroon ng mga malawakang brownout, may babala ang Meralco. If demand continues at the pace it is in, then we may continue with this manual load dropping schedule or rotating brownouts in the coming days. Siniguro naman ng Malacanang na kayang tugunan ng DOE ang problema sa power supply. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.